Good afternoon, dear brothers and sisters in Christ. Welcome once again to our plenary session number 2. This is a special moment for us to come together as one family, guided by the Holy Spirit, and as we reflect and plan for the future of our mission. I would like to invite everyone to please rise. Now, with hearts filled in thanksgiving and joy, let us join our voices together for our opening song, Come Holy Spirit, page 5 of our booklet. Thank you. As we may I call on Father Rolly? Please be seated. Hello. Hi. Laging ganun di ba? Kapag may retreat, di ba? Hello and hi. So, bago po tayo pumunta doon sa pinaka-main agenda natin for this afternoon session, meron lang po tayong isa na pakikilala po namin sa inyo. Na? Siguro yung ipakilala nyo na siya. Na? So, one of the treasures of our devotion to the Blessed Mother is the Rosary of the Seven Sorrows, di ba? Are you praying the Rosary of the Seven Sorrows? Okay. Which draws us closer to her maternal heart and helps us enter into the mystery of her suffering united with her Son, Jesus Christ.
Today we are blessed to hear the living testimony of someone whose life has been touched and transformed through this devotion. She is Miss Charis. Mrs. pala. Kasi Miss dati. Ay ngayon Mrs. na. Bonsa. Na? Charis Bonsa. Dati po siyang officer po ng Theotokos Prayer Mission National Core Group. Kaya lang ay may anak na po ngayon. Na? So nagka-concentrate siya sa pag-aalaga po ng kanyang baby. Actually, nandito po rin yung kanyang mister at saka yung kanyang baby, na? Si Miss Charis. Has personally experienced the power of prayer and the miracles that come from trusting the maternal intercession of our Blessed Mother through the Rosary of the Seven Sorrows. Her story is a witness that when we entrust our struggles, our pain, and our hopes to Mary, she always leads us to Jesus and to the grace of God. Let us now open our hearts and listen to Mrs. Charis Bonsa as she shares with us her faith journey and the miracle she has received through the devotion to the Rosary of the Seven Sorrows of Mary. Palakpakan po natin si Mrs. Charis. Magandang hapon po sa ating lahat. So yun, inintroduce po ako ni Father Rolly para dun sa hindi pa nakakakilala. So ako po si Sister siya. Sa mga nakakakilala naman sa akin, sa mga ateng ko, kung sila yung tawagin, kasi parang pamilya na po sa akin ang mga kasama ko po sa Theotokos. Sa ganitong klaseng pagkakataon, alam po nila na mas pipiliin ko sanang sa technical, sa likod, nagtratrabaho lang. Pero ngayong araw na to, mas pinili ko na dito sa inyong harapan para magbigay ng testimony bilang isang miyembro ng Theotokos at ang aking debosyon sa Our Lady of Sorrows. So, ano ang kwentong Theotokos mo? Sa akin po madami. So, ito nga po yon. Naging malaking pagsubok po sa amin ng asawa ko na si Philip ang magkaroon ng anak para maging pamilya na kami. Noong March 2021, nakunan po ako, kaya nag-decide po kami mag-asawa na mag-resign na ako sa trabaho ng sumunod na taon, March 2022, para bawas sa stress at i-prioritize ang pag-work up at ang pagbuo ng pamilya. Madami po kaming sinubukang medical intervention para magkaroon ng anak hanggang sa humantong po sa IVF na sana. Ngunit kinonsulta ko po kay Father Rolly at sinabi po ni Father Rolly na hindi naman accepted ng Catholic Church ang IVF. Kaya din, di na kami nagtuloy. Humbling experience po ito sa aming mag-asawa, kaya pinagpasa Diyos namin ang sitwasyon na ito. All to Jesus we surrender. Lord, your will be done. Ika nga sa serenity prayer, God grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. Gaya ng parating paalala ni Father Rolly tuwing NCG meetings namin, mag-pray ng Rosary of the Seven Sorrows of Mary at hingin ang intercession ni Mama Mary. Kaya itong naging sandalan naming mag-asawa, manalangin at huwag mawala ng pag-asa. November 2022, na-confirm po ng OB-GYN ko sa ultrasound na may heartbeat ang fetus. Ito na yon, buntis na po ako. Answered prayer. Thank you, Lord. Sa simbahan na agad kami tumuloy para magpasalamat. Nagpaalam po ako sa NCG para po bigyan daan ang pagpupuntis ko. June 16, 2023, ipinanak ko ang baby ko, si Philip 1 or P1, sa araw ng kapistahan ng Sacred Heart of Jesus. Ang second name ng baby ko na Juan, bukod sa isinunod sa pangalan ng yumao kong papa, ay nangangahulugang God is gracious. Siyang tunay. Iba po talaga pag si Mama Mary ang nag-intercede. Talagang mararamdaman mo na kasama mo siya at di ka niya pababayaan, lalo na sa hirap. Mother's Day, May 2024, na-confirm naman po na may cancer si Mama, stage 3. Nung una, ang prayer namin ay miracle for her physical healing.
hanggang sa nag-progress po ang kondisyon niya. Spiritual healing na po ang panalangin namin para sa kanya. Ina sa ina at para sa ina, lubos at taos puso kong panalangin kay Mama Mary na samahan kami sa madilim na bahagi na iyon ng buhay namin. Naianda po namin ng maayos ang paglisa ni Mama. Nung huling gabi po niya, na-anoint po siya ni Father Jepoy. Kasama po ng mga ateng ko sa Theotokos, nagdasal po kami para kay Mama. Kaya kinabukasan, payapang lumisan si Mama, March 14, 10 days after her birthday. Ulila na po ako, pero lubos ang tiwala at pananampalataya ako na may ina tayo, si Maria, na lubos na nagmamahal. Di tayo iiwan at gagabayan tayo hanggang sa huli. Mas lumalim po ang aking pananampalataya sa mga pinagdaanang pagsubok. Di ba nga sa pagdarasal ng Rosary of the Seven Sorrows, pagninilay-nilayan natin na higit ang pinagdaanan ni Maria, lalo na si Jesus para sa ating kaligtasan. Lubos ang aking pasasalamat sa Theotokos kasi mas lumalim ang faith ko kay God through Mama Mary. Gayun din sa mga ateng, sa Theotokos family ko, sa pagdamay at panalangin para kay Mama. Salamat din sa mga pari na gumagabay sa buhay spiritual natin at patuloy na nagpapaalala na manalig sa Diyos. Sila ang kasangkapan ng Diyos upang mas mapalapit tayo sa Kanya. Kaya marapat natin silang ipagdasal at suportahan. Ito po para sa akin ang rason kung bakit tayo, nandito. Ito po ang ating misyon, pananampalataya, pag-asa, pasasalamat. Ito ang kwentong Theotokos ko. Magandang hapon. So maraming salamat po. Maraming salamat Sister Charis. Ganun din si Philip. Ako yata nagbinyag dito, no? Tama ba? Ha? Father Jeff, pero nandun ako, di ba? So yan na siya ngayon. Malaki na, no? And, 2 years old nga ba? 2 years old po, no? So, napakaganda po ng testimony ni Sister Charis para sa ganun ay ma-encourage po tayo, no? Na ituloy po natin yung devotion natin sa Our Lady of Sorrows, no? Especially in praying that Rosary of the Seven Sorrows. Okay? So, magdadasal po tayo lagi. Ako po, sabi ko nga, araw-araw po ako nagdadasal, no? At kahit ito pong convention, it is through the help of the Blessed Mother, no? The Seven Sorrows, yung mga hiningi ko po dito, no? Actually, ito pong convention ay medyo, siyempre, malaki po yung kailangang budget, no? At ako, on my part, ay saan tayo kukuha, no? Ay, nagparapol tayo, pero hindi naman sasapat yun, no? Nung kinuwenta ko, 1 million, no? Ang pera lang natin ay 300 plus, no? Yun po yun. At sabi ko, paano ko yan? Siyempre, nagdadasal po ako. Especially the Rosary of the Seven Sorrows. So, may mga sinulatan po ako, nagbigay sila. Kaya lang may isa po kasi doon na hindi ko siya sinulatan and hindi ko ina-expect na magbibigay kasi pero ilang buwan ko na rin naman hindi nakakausap, hindi kami nakakapagkwentuhan. Kaya lang one time ay tumawag po sa akin, no? And then, nung sinagot ko, sabi niya, nangumusta, syempre, no? And then, sabi niya po, punta kami mamaya diyang hapon, no? Sabi, di ba malapit na ang anniversary? Natatandaan niya, no? So, malapit na anniversary. And then, pumunta nga po nung hapon, iniabot po sa akin yung sobre, no? Ang laman ng sobre ay 100,000. So, pandagdag doon sa ano natin. And then, meron din po ako sang hiningan. Hindi ko rin ina-expect na magbibigay 150,000. No? So, at syempre, meron din po dito, kahit mga kasama po natin. No? So, kaya naipon po yung kailangan natin budget. Kung ano yung kailangan natin budget, yun po yung ibibigay. No? So, ganun po kabait ang Panginoon, ang mahal na ina. No? Hindi tayo pinababayaan. So, it is always through the grace of God and through the intercession of the sorrowful Mother of God, the Blessed Mother, the Theotokos of Priest, no? Kaya wag po tayong titigil sa ating devotion, no? Kahit po yung ating grupo, no? For example, you want to promote the group, you pray first, no?
Di ba? Wag po tayong magtitiwala sa ating sarili. So, always pray first. Na? Yun po yung una nating gagawin. Ihingin natin sa Diyos. And then ibibigay sa atin. Kung minsan kasi yun yung nakakalimutan natin. No? Diretso agad tayo kung ano yung gagawin natin activity. So, una sa lahat, na magdasal muna. Di ba? And then hingin sa Panginoon kung ano yung kailangan. Ikuwento natin. So, yun po yung sikreto. No? Lagi nating ikikwento kung ano yung mga gagawin natin. Kung ano yung mga activities natin. Nakikinig po ang Diyos. Alam niya kung ano yung ating kailangan. So always cling to Jesus and the Blessed Virgin Mary. So once more, I want to be grateful to Sister Charis kasi naging part po siya ng Theotokos Prayer Mission, especially the National Core Group. Na kaya sabi niya, mga ateng, kasi mga ate niyo po, sina Sister Alo Corrales, na Lina Bulalakaw, kasi kami po yung mga magkakasama na parang isang pamilya. And then yung nga po, naging close sa isa't isa siya, na kaya alam namin lahat kung ano yung mga struggles. Na? At nandito po nga siya, bumabalik sa atin upang sa ganun ay dalhin sa atin yung magandang balita. Yung balita na ang Diyos nakikinig, ang Diyos ibinibigay, ang hinihingiling, at ang Diyos ay nagmamahal sa atin. So once more, palakpakan po natin Sister Charis Bonsa, si Philip, ang kanyang mister, and then si Philip Juan. Philip Juan. Yeah? So maraming salamat, Sister Charis. Sana mag-stay ka hanggang mamaya, kung pwede. Ayan. So, enjoy ka muna dyan sa, ha? So, maraming salamat po. Tutuloy po natin ang ating session po. Thank you, Cha, for sharing. So, to continue, let me just say that this is, uupo din po ako, sorry. This session is very important because it will allow us, all of us, as chapters and as one mission family, remember our mission is to pray for priests and religion, to discern where the Holy Spirit is leading us in the next 3 years. Kasi po, di ba, ang convention natin usually is held every 3 years. Nag-celebrate po tayo na anniversary. But our national convention is held every 3 years. Na tigil lang po yan kasi because of COVID. So, to help us, we have prepared guide questions for each group. And these questions will help us reflect on our past experiences, assess our present situations, and our dreams for the future for our group. Each group will be asked to discuss and answer the guide questions together, and from there begin drafting a 3-year pastoral or mission plan for each chapter. Later, we will also have time for hopefully, we will have time for the groups to share highlights of their plans with each other. So, may I now request our facilitators to please distribute the guide questions. Sir Simon, Kuya Simon, please help. Sino pa po ba? Si Brother Nel, is he around? Si Salu will help distribute the guide questions to each chapter. Once you have them, kindly gather with your group members and begin your discussions. The groups are, wag muna po kayo nga alis ha. Ang isang group ay Iloilo will discuss as one group. Katarman will discuss as one group. The National Shrine of Our Lady of Lourdes and Santa Teresita Parish will discuss as one group. OLPGV, San Ildefonso and San Pancracio will discuss as one group. San Jose Manggagawa GMA Cavite as one group. And then San Sebastian and Saint Teresa of the Child Jesus as one group. And then the next group is Divina Pastora. The next grouping is
Santo Niño and Halang together. The next is Immaculate Conception, Mataas na Kahoy. And lastly, Saint Francis of Assisi. So ngayon narinig po natin kung saan tayo group nakasama, no? So madali lang naman kasi karamihan po dito halos yung pong mga groups po ninyo, di ba? Minadagdag lang na iba dahil medyo maliit po yung kanilang group. For example, OLPGB, yung San Ildefonso, isa lang po yun, Sister Josie, and San Pancracio, si Brother Jonathan. Kaya isinama na lang natin sa OLPGV. And then ngayon po, hawak nyo po yung mga guide questions. Ang mga bawat group po, ganito po gagawin natin, hatiin po natin kasi medyo malalaki po yung group, di ba? So, halos nasa more than 10 po bawat group. So, ganito na lang po para hindi tayo mahirapan. I think pwede po mag-stay dito at least 5 groups. Dito po sa Brindisi Hall. 5 groups. And then sa Cappuccino Hall, pakiguide na lang, no? Para masamahan mamaya yung ma-assign sa Cappuccino Hall. Okay? Those other side. Yung pong katapat nito, doon sa kabila. Diba? Sa extreme right side po. Nandun po yung Cappuccino Hall. So ito po yung magkakasama, no? Dito po sa Brindisi Hall. Yung group ng Iloilo, dito po sa Brindisi Hall po kayo. Yung group ng Katarman. And then third, yung National Shrine of Our Lady of Lourdes and Santa Teresita Parish, dito po sa Brindisi Hall. Yung Our Lady of Peace and Good Voyage Tondo, San Ildefonso and San Pancracio, dito rin po sa Brindisi Hall. And then yung last dito sa Brindisi Hall ay San Jose Manggagawa Parish, Cavite. And then doon naman po sa Cappuccino Hall ay ang San Sebastian and Saint Teresa of the Child Jesus, Lipa City. And then yung Divina Pastora sa Cappuccino Hall, Santo Niño and Halang, Cappuccino Hall. And then Immaculate Conception, Mataas na Kahoy, Batangas, sa Cappuccino Hall. And then Saint Francis of Assisi Parish, Cappuccino Hall. So you have the copy of these guide questions in order for you to prepare a draft of this pastoral and mission plan, a 3-year pastoral mission plan, no? Yun po yung gagawin ninyo, but you have to use this so that you will not be difficult for you to formulate this draft, no? So yung una, yung tinatawag nating review. So this is a looking back with 3 questions po dito. What are the most significant accomplishments of our church chapter or group in the past years? That's why you need to review your life as members of Theotokos Prayer Mission. Second, which activities or programs were most fruitful and life-giving? So alam niyo naman po yun. And then, what challenges or weaknesses did we encounter? And what lessons do we learn from them? Yung second phase naman po, yung assessing the present. That is a discernment, no? So, what is the present situation of our chapter or group in terms of faith, mission, and community life? What are the most urgent needs of our parishes and communities that we can address as Theotokos Prayer Mission? Third, can we better live out our identity as pilgrims of hope today? Number 3, planning for the future. That is your vision and your action. A, what is our main goal or vision for the next 3 years? So we will have our next national convention on the year 2028. No? That's why you have 3 years to plan. Di ba? Kailangan po yun. Kasi kapag wala po tayong vision, kaya wala po tayong plano sa buhay, ay wala po talagang direction yung ating buhay. Walang patutunguhan. So, it's very important for us to have a vision. Diba? Ano bang gusto mo for another 3 years, no? Or for the next 3 years? Ano yung gusto mo mangyari? Yung po yun, no? And then, ito yung gusto mo mangyari, ay di yun yung gagawin, di ba? Kung paano mangyayari yun. That's why there is a need for a kind of planning and discernment. Okay? And then,
What are 3 key programs or projects we will prioritize to achieve this goal? What concrete steps will we take and who will be responsible for carrying them out? How can we ensure that all members participate and feel they belong to the mission? And number 4, faith and inspiration. So, it's very important for us to have an inspiration. Di ba? Kapag inspire ka, for example, you're an artist, composer ka, kanta, tula, malimit kasi sa kanila, kapag sila ay merong inspiration, doon sila nagsisimulang magsulat, no? Nai-inspire sila. Dapat kasi nai-inspire po tayo, no? Mahirap kasi masyadong flat naman yung buhay natin, no? Kailan kasi kaunting inspiration, no? At ano po sabi dito? In what ways can we integrate prayer, devotion to Mary, and trust in God in our 3-year plan? No? Kasama ang Diyos, kasama ang mahal na ina. What scripture verse or teaching of the church can serve as the inspiration or guiding motto for our chapters plan? For example, meron kang verse sa Bible, di ba? Sa scripture, na yun yung parang gagamitin mo, di ba? Na parang malapit sa'yo. O kaya naman ay doon ka nakaka-relate, di ba? Di ba? Yung tinatawag nating hugot, di ba? So ano bang hugot mo ngayon, no? So dito po sa ating draft ng planning, dapat meron tayong hugot, no? So kasi yun yung babalik-balikan po natin, no? Yun po yun. So, ngayon po ay binigay na sa inyo itong mga guide questions. Kayo pong sasagot na yon sa inyo pong group sharing, no? So, mag-uusap po kayo, no? So, you have time to do this afternoon sa inyong groupings. And then we will give this, paki-ano na lang, no? So, bibigyan po kayo ng isang pentel pen at saka ng Manila paper. Diyan nyo po ipoformulate yung inyong pastoral and mission plan, 3-year pastoral and mission plan, no? So magpo-formulate po kayo. So we have still time, no? Anong oras na? 2:35. So magdi-divide na po tayo, no? And then you still have time to share. And then pagkatapos po ay kung kaya nyo nang maisulat, isulat nyo na. And then tomorrow morning, you will present that to the body, no? To the assembly. So yun po yung gagawin natin bukas. That's why you have to do this now, no? Okay? So hindi naman siguro mahirap sa inyo. So pag nabigyan na po yung bawat grupo, pakibigay na. Sige na, ibigay na. Yung ibigay mo na sa bawat grupo, tawagin Sige mo po, lang. Iloilo, a representative from Iloilo, please come forward to get your... Huwag nyo na papuntahin dito. Okay. Para mabilis. Nasaan po yung Iloilo? Pakitaas ang kamay. Yung, pakibigay na doon. Katarman. Pakibigay sa Katarman. Ensol STP. Nasaan? Ensol STP. OLPGB San Ildefonso, San Pancracio. OLPGB. Huwag nyo na pong buksan yung Manila paper, no? Hindi nyo kailangang i-open. Bawat isa, ibigyan, 2 po ang laman ng bawat bundle po na yan. Ibigay nyo ng buo yan sa kanila. Kasi 10 pieces po yan. San Jose Manggagawa, pakikuha na lang, na? San Sebastian, Saint Teres. San Sebastian. Divina Pastora. Divina Pastora. Santo Niño and Halang. Mataas na kahoy. Mataas na kahoy. Okay na? St. Francis, meron na? So, i-divide na po yung group. And then, ganito po yung gagawin. Pag alis po natin, magsama-sama yung mga groups. And then, hindi na po kayo babalik dito.
But we have a snack, no? At around 4 o'clock, magmerienda lang na mabilis and then mag-prepare kayo. At 4:45, maririnig nyo yung bell. We need to go in front of the retreat house, no? Doon sa labas ng lobby. Excuse me, wag po munang umalis. Wag po munang umalis. Makinig po kayo sa instruction, no? At 4 o'clock ay magme-merienda po, no? Mabilis lang. And then at 4:45, lahat po ay dapat nandoon na sa lobby, sa labas ng lobby ng CRC, nitong retreat house. We will have a march for priests, no? So magpo-formation tayo doon, kasama natin yung mini band group ng Santo Niño Parish, okay? We will go to the gym for our tribute to priests. We will have a mass at 6 o'clock, doon po. And then bibigyan po kayo, kailangan po kayo ay nandito sa dining hall at 4 o'clock dahil ibibigay sa inyo yung stub para sa inyong table, no? Kapag hindi kayo nabigyan ng stub, wala kayong table, okay? Kaya kailangan pumunta kayo at 4 o'clock sa dining room, okay? Kasi pag hindi kayo pumunta, ligaw kayo mamaya. Baka mamaya tatakbo-takbo kayo, no? Magpapanik na naman kayo. So, kaya sabi ko, intindihin mabuti yung instruction, okay? So, ibibigay po yung stub. May stub po tayo para sa ating table, okay? And then, isuot nyo na yung inyong, pamatay, pamatay lamok, di ba? Yung iba may rollers na kanina pang umaga, di ba? Kala ko, ever ready. May ever ready sa ulo, di ba? Yeah. So, handang-handa na, di ba? Excited. So, mamaya, maganda po yung ating, sana mag-enjoy kayo mamaya. We have priests na magkakon-celebrate. Si Father Carion po ang ating presider po natin. Main presider po, okay? So, dadating yung ibang mga pare, okay? Dadalhin nyo mamaya yung umbrella, okay? Kasi kapag nag-march po tayo, lahat ay bukas yung umbrella. Kasi kukunan tayo ng drone, di ba? Ng video, papunta doon, naka-formation tayo with that umbrellas. Okay? Huwag kakalimutan. Ha? So, okay na tayo? Okay? Handa na kayo, pati yung inyong presentation, ha? Dalhin nyo na yung mga props nyo, ha? Yung bato, ding, ang bato, di ba? So, sige na po, layas na kayo. We come as pilgrims, hearts open wide, seeking the truth with Mary as guide. She walks before us, faithful and bright, leading us onward into the light. And the Odo Coast, the Odo Coast, the Odo Coast, journeying with Mary, Mother so true. She shows us the path to life made new. Through shadow and silence, through mercy and hope, we find